na kung saan bakit ba tayo naniniwala na si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Amen. So ngayon, syempre, bago natin alamin kung ano yung kanyang kamatayan at patungkol sa kanyang muling pagkabuhay, kilalanin muna natin kung sino si Jesus. Marahil ngayon, meron na tayong idea kung sino si Jesus sa ating buhay. So kapag tinanong ka, who is Jesus para sa'yo? So marahil may kasagutan ka na marahil sasabihin mo na si Jesus, siya yung aking tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Si Jesus, siya yung nagpagaling. Ang ating Jehovah Rapha. Si Jesus, siya yung nagpo-provide sa ating pangangailangan. At marami pang iba. Kanya-kanya tayo ng pwedeng sabihin na para sa akin ito si Jesus. Pero lahat yon ay katotohanan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So masabi natin yun dahil ito yung ating naranasan sa Kanya, di ba? Na kung tayo ay nanalangin ng kagalingan, sinabi natin na kiniklaim ko sa pangalan ni Jesus na ako ay magaling na, ako ay malakas, nabibigyan niya ako ng karunungan. Itong mga karanasan natin na to ay hindi pinapabulaan ng kung sino ang ating Panginoong Hesus, kundi mas lalong pinapatunayan at sa paraan na yon, mas lalo natin siyang nakikilala sa karanasan natin patungkol sa ating Diyos. So di ba kung sa tao ay bago tayo magtiwala is inaalam muna natin yung background niya, di ba? Siyempre, sa umpisa pa lang alamin natin kung ano yung pangalan niya. Kapag nalaman na natin yon, hingi na yung number. Iba yun. Diba, may mga ano tayo. At the same time, diba, alamin natin yung mga bagay na ginagawa niya. At doon natin makikita na itong taong to, diba, magkakaroon tayo ng conclusion na, ay, ito, mapagbigay itong taong to. Kasi ito yung naranasan ko sa kanya. Itong taong to, Kristiyano to. Dahil sa kabila ng mga pagsubok ay nagtitiwala pa rin sa Diyos. Hindi nawawala ng pag-asa. Diba? May kanya-kanya tayong parang ano tawag dito? Parang first impression sa tao. At the more na mas nakikilala yun natin yung tao, diba? Kapag nakakasama natin, kapag nakakabanding natin, at ganun din sa ating Diyos, the more na lumalapit tayo sa Kanya, the more na sinisikap natin na lumalim yung ating koneksyon o relasyon sa Kanya, mas lalo natin siyang nakikilala at mas lalo natin siyang natututunan na sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Nagagawa natin ng tama yung ating pagsamba sa ating Diyos. So, ang ating Diyos ay nagpakilala siya sa atin sa pamamagitan syempre ng kanyang salita, kanyang mga nilikha, at mas lalo pa siyang nagpapakilala sa atin. Amen? At yung mga pinag-usapan natin ng nakaraan patungkol sa ating Panginoong Hesus, lalong-lalo na sa kanyang salita, ay hindi lamang ito nanatili na na parang kuro-kuro lang or opinion lang. Kasi di ba mayroon tayong sinasabi na to see is to believe. Di ba na kailangan makita ko muna to, saka ako maniniwala. Kailangan patunayan mo muna to. Patunayan mo to sa gawa, ipakita mo na totoo ba talaga yung sinasabi mo. Pero may mga bagay talaga na inililihim yung Lord sa atin para mas lalo tayong magtiwala, para mas lalong ma-exercise yung ating pananampalataya sa Kanya. Amen. Sabi nga 'di ba sa Colossus 1:16 na lahat ng nilikha ay sa pamamagitan niya at para sa kanya. Nakikita man o hindi, lahat inilikha ng Diyos. Kaya yung mga bagay na hindi na arok ng ating pag-iisip, huwag na nating pilitin pa na alamin. Diba? Mahalaga kung ano yung pinapaunawa sa atin ng Diyos. Kasi, diba, sabi nga sa kanyang salita na yung pag-iisip ng Diyos, yung kaparaanan ng Diyos ay higit pa sa kaya nating arukin o kaya nating unawain. Pero salamat sa Panginoon dahil, ayun nga, patuloy siyang nagpapakilala sa atin. At ngayong gabi, ayan, makipagbukas tayo sa Mateo 16:13-16. So basahin natin sa ASND version. Sabi diyan, nang makarating si Jesus sa lupain ng Cesarea
Filipos, tinanong niya ang kanyang mga tagasunod, "Anong sinasabi ng mga tao tungkol sa akin na anak ng tao?" Sumagot sila, "May mga nagsasabing kayo po si Juan na tagapagbautismo, may nagsasabi rin kayo si Elias, at ang iba na may nagsasabing kayo si Jeremias o isa sa mga propeta." So verse 15, tinanong sila ni Jesus, "Pero sa inyo, sino ako?" Katulad nga ng tanong natin kanina, sino ba sa inyo si Jesus? So kayo po ang makakasagot niyan. At sa verse 16, sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." So sa mga verses na to na mababasa natin, makukompare natin kung ano yung tinatawag na opinion versus sa truth, sa katotohanan. So kapag sinabi natin ang isang bagay ay opinion, ayan, it is a view or judgment. Katulad nga ng inahalimbawa natin kanina, di ba, na meron tayong first impression sa tao, pero hindi yun yung kabuuan ng kanyang pag-uugali. Mas lalo mong malalaman siya or makikilala kung sino siya kapag, di ba, mas nagkaroon ka ng mas malalim na connection sa kanya, nakasama mo, ayan, katulad nga ng nakabanding mo. So, nagkaroon pa kayo ng sharing, so dun mo siya mas makikilala. So, ang opinion, it is a view or judgment form about something. At sabi dito, not necessarily based on fact. So, sabi din dito, an estimation of the quality or worth of someone. Parang iniestima mo lang. Kaya, di ba, nagsimula ito sa, yung opinion, magsisimula siya sa salita na, sa tingin ko. Di ba? Sa tingin ko, ganito itong taong to. Sa tingin ko, ganito yung nangyari sa bagay na to. At dito nga sabi, konklusyon, pero pwede rin na totoo, pwede rin hindi. Pero yung katotohanan, ito po ay according sa fact or reality. Pero may tinatawag din tayo na truth is a relative to an individual, na meron tayong kanya-kanyang pinaniniwalaan na para sa atin ay totoo. Diba? Sa tinatawag nga ito ng mga philosophers na point of view or truth relativism, na sinasabi nila na kapag ang isang tao daw ay may claims na, kunyari isang bagay, ay sa kanya totoo ito dahil pakiramdam niya, ito talaga ay totoo. Kung ano yung totoo sa'yo, yun yung paniniwalaan mo. Pero kung anong sasabihin ng iba na, para sa akin ito yung totoo, hindi. Yung truth mo, sa'yo lang yan. Yung truth ko, sa akin to. Ayun yung tinatawag nila. Pero sabi nga sa Bible, yung katotohanan, ito ay absolute, objective, and eternal. Hindi rin ito nakadepende sa kultura ng isang tao, sa oras, or sa personal na opinion. Yun po yung katotohanan. Jesus is the truth. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Bukod pa doon, siya din yung source ng katotohanan. Amen. So dito sa nabasa natin, may kanya-kanyang pagkakakilala yung tao kay Jesus. So ito, yung background nito, kausap ni Jesus yung kanyang mga disciples. So sila, parang mentoring nila yon. So tinanong ni Jesus yung mga disciples niya, ano ba sinasabi ng mga tao patungkol sa akin? Kasi possible na marami nang ginawa si Jesus. Nagpagaling na siya, gumawa siya ng himala, nagpakain ng 5,000. So, inalam niya kung ano ba yung pagkakakilala ng tao sa akin. So, isa-isahin natin. Unang-una, sinabi ng mga tao na si Jesus daw ay si John the Baptist. Diba? John the Baptizer. So, bakit kaya sinabi nila na si Jesus ay si John the Baptizer? So, si John the Baptizer po, yung pagkakahawig nila or kapag kakaparehas o pagkakahalintulad niya kay Jesus ay sa mensahe na kanilang ipinapahayag. Kasi si John the Baptist, ginagawa niya is lagi niyang sinasabi sa mga tao na magsisi kayo. Diba? Humingi kayo ng tawad sa Diyos. Or
magsisi kayo pagkat ang kaharian ng Diyos ay narito na. So, tinatawag ito na call of repentance. So, ganun din ang ating Panginoong Hesus. Diba? Naparito siya para yung mga tao na magtitiwala sa Kanya ay matutunan na magsisi, magpakumbaba, ma-reconcile ulit sa Diyos. At yung epekto din ng pagtuturo ni Jesus sa mga religious leaders na katulad ni John the Baptist is mas matindi pa nga yung sinasabi ni John the Baptist eh. Tinatawag niya ng mga anak ng ulupong. So gano'n ang tawag sa mga Pariseo pa yun Kaya galit na galit sa kanya yung mga tagapagturo ng kautusan kasi ganun niya sabihin. Pero si Jesus, pinapahapyawan pa magkukwento si Jesus, ganitong parabola. Pero mararamdaman naman nila nung may conviction sila, para ako pinaparinggan ito ni Jesus Kaya nagkakaroon di ba ng pagtatalo. Pero si Jesus, hindi siya bahala ka, magalit kayo dyan, basta ako sasabihin ko yung katotohanan. Matamaan kayo. Pero, sasabihin ko kung ano yung totoo. Ayan yung pagkakahalintulad nila. And next naman, hinalintulad si Jesus kay Propeta Elias. So kung may alam tayo sa background ni Propeta Elias, pareha sila na mayroong kakayanan na mag-provide ng pagkain sa mga nangangailangan. So kung natatandaan nyo, mayroong kwento sa buhay ni Elias na kung saan ay nag-provide siya ng pagkain para dun sa mag-ina or sa isang biyuda. Ayun, at si Jesus naman ay, di ba, nagpakain ng 5,000 mula sa 5 tinapay at 2 isda. At meron din si Elias na kapangyarihan na ang ating Panginoong Jesucristo na binuhay niya si Lazarus at ganun din yung anak ni Jairus. Next naman ay si Propeta Jeremias. So si Propeta Jeremias ay more on warnings. So ganun din ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa mga Israelita, sa mga Hudyo, na lagi niya binibigyan ng warnings gamit yung mga parabola, yung mga kwento, na kung patuloy kayo na magmamalaki, kung hindi kayo magpapakumbaba, imbis na pagpapala yung makakamtan nyo, kundi yung pagpaparusa ng Diyos. At pareho sila na nireject sa kanilang mga lugar. Maging si Jesus, di ba, nasabi, walang propeta na kinilala sa kanyang sariling lugar. At that time din, si Jesus din ay parang binabata-bata lang nila. Kasi di ba yung mga kalaban niya is madalas mga Pariseo Yun yung mga kumukontra sa kanya. So iniisip nila na ito si Jesus, bata ka lang. Nang sinabi pa nga ni Jesus na mas nauna pa ako kay Abraham o kay Moises Bakit ilang taon ka na ba? Bakit nagsisalita ka ng ganyan? Di ba? Pero hindi nila alam na yung binabanggit din po ni Isaias ay si Jesus mismo nakaharap na nila. At ang kahalintulad din or pagkakapareha naman din nila is pareha sila hindi takot. Di ba? Hindi natatakot na i-share yung katotohanan. At pumupunta kung saan sila sinisent or saan sila pinapapunta ng Diyos. And lastly, sinasabi din ng mga tao na si Jesus ay isa sa mga propeta. So hindi na ito propeta na katulad na nila Jeremias, nila Elias, kundi isa sa mga propeta na possible na tinutukoy dito is yung mga false prophet. Kasi minsan po sa pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus, ay sinabihan siya na inaalihan ng masamang espiritu or nagpapalaya siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng masamang espiritu. So tinawag siya na Beelzebub, na it refers to Satan. Pero sinabi ni Jesus, paano kung ako ay nagpapalayas ng demonyo sa isang tao, parang kinukontra ko na yung sarili ko.
'Di ba? So walang hari na gusto na magkahati-hati yung kanyang kaharian, kundi ang gusto niya, 'di ba, na magkaisa. At yun din yung nais ng ating Panginoong Hesus sa atin, na magkaisa tayo bilang mga anak niya, bilang mga Kristiyano. Pero ito yung declaration ni Peter patungkol kay Jesus. So hindi ito sa parang kabuuan na lahat ng mga disciples ito yung pinaka-conclusion nila or declaration nila kay Jesus. So ito, naglakas loob si Peter na sinabi niya na ikaw, Jesus, ikaw ang Kristo, ikaw ay anak ng buhay na Diyos. Diba? Ang anak ng Diyos na buhay. So, paano kaya nasabi yun ni Peter kay Jesus? So kapag sinasabi natin na Kristo, katumbas nun ay Messiah or Anointed One. So kung bakit si Jesus ay Messiah, ayan, konting background lang din, is yung tinatawag na Messiah ay nagmula siya sa lahi ni David, na dapat nagmula siya sa lahi ni David. So mababasa natin yan sa Matthew 1, yan yung tawag dito, yung talaan ng lahi ni Jesus. So, at ganun din po, yung pangalan ng ating Panginoong Hesus ay nangangahulugan din ng tagapagligtas. At isa pa kung bakit siya ang Messiah, si John the Baptist naman ang nagsabi nito na si Jesus, siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Amen? At kung bakit naman ito, si Jesus ay dineclare ni Peter na Son of the Living God, unang-una ay si Jesus ay namuhay ng banal at matuwid sa harap ng Diyos Ama. Lagi niyang sinasabi na ang kalooban ng aking Ama, ay yun ang dapat na masunod. Yun ang ginagawa ko. Pero hindi ibig sabihin doon na mas higit pa yung Ama o hindi niya kapantay ang Diyos. Pinapakita lang doon na 'di ba bilang tao, napakahalaga na tayo mismo ay magtiwala sa Diyos. At kahit minsan hindi nagkasala yung ating Panginoong Hesukristo, patuloy niyang pinapakita yung pagpapakumbaba at pagsunod sa Diyos Ama. At lagi niyang sinasabi na yung pagkain ko ay patuloy na maihayag ang salita ng Diyos. At ganun din sa atin. Patuloy tayo na magkaroon ng kauhawan, kagutuman sa salita ng Diyos. Diba? Namnamin natin, pakinggan natin yung salita ng Diyos na ipinapahayag sa atin. And lastly, yung karakter ng Diyos Ama ay katulad din ng karakter ng ating Panginoong Hesus. Diba? Na siya ay, yung pag-ibig niya, yung pagbibigay niya, yung pagiging mahabagi niya. So hindi ko na isa-isahin yung mga kwento, meron na tayong idea. Pero ito yung mga bagay na nagpapatotoo na ang ating Panginoong Hesus ay siya yung Messiah, siya ang Kristo, at siya ay anak ng Diyos na buhay. At mas lalo pang mapapatunayan dito ay yung ginawa niya or ang patungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So sa next slide po. So yan. So ayun kapatid, share ko lang din to, nasabi dito, mananatiling opinion or head knowledge lang yung pagkakakilala natin kay Jesus unless ang Holy Spirit ay i-reveal ito sa atin. Diba? So ulitin ko po, mananatiling na opinion or head knowledge lang yung pagkakakilala natin kay Jesus unless yung Holy Spirit ay i-reveal sa atin kung sino talaga ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi sa sumunod din po na verse niyan sa Matthew 16-17, sinabi doon ni Jesus kay Peter na yung sinabi mo na yan ay hindi yan dahil or nanggaling sa ibang tao, kundi ang Ama ang nag-reveal niyan sa'yo. Diba? Ang banal na Espiritu ang nag-reveal niyan sa'yo. Kaya nga natin nasasabi kung sino si Jesus dahil sa Holy Spirit na nasa atin. Walang makakapagsabi na si Jesus ang Kristo kapag wala naman sa kanyang banal na Espiritu. So kung nasa kanyang banal na Espiritu, kayang-kaya niyang i-declare, kaya-kaya niyang sabihin na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. So 'di ba? Mula nang tinanggap natin si Jesus, tinanggap din natin ang banal na Espiritu.
At kung bakit katotohanan din yung ipinapahayag ni Peter patungkol kay Jesus dahil si Peter ay nakasama ni Jesus, 'di ba? Sa pagmiministeryo mula po ng tinawag ni Kristo, ng ating Panginoong Jesucristo, si Peter bilang mamamalakaya ng tao, maging fishers of men, ay lagi na siyang kasama ni Jesus sa lahat ng kanyang mga ginagawa. At merong 3 special events na talagang saksi si Peter. Unang-una doon yung tinatawag na transfiguration ni Jesus, yung pagbabagong anyo ni Jesus, yung pagbuhay sa anak ni Jairus, at yung prayer sa Gethsemane ni Jesus. At dahil doon masasabi natin na, mayroon siyang idea patungkol sa karakter ni Jesus, sa pagkakilala sa Kanya, pero dahil din po sa tulong ng banal na Espiritu, ay mas lalo niyang nakilala ang ating Panginoong Hesukristo. So dito sa next slide natin ay ito, yung patungkol sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. So, first bullet natin is Jesus outside the Bible. So ito yung mga evidence na mga tao, testimonies nila na patungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So sinasabi kasi nila po na bias daw yung mga Kristiyano or yung Bible kasi yung mga nag-share nito is puro daw mga Kristiyano. So syempre dahil puro daw mga Kristiyano, sasabihin lang nila na ganito si Jesus, ganito ganyan, lagi daw pinipresent puro Bible, Bible, Bible. Pero 'di ba may kagaya ng nalaman natin nung nakaraan, may scientific, 'di ba, na evidence. Hindi tayo iniwan ng Diyos na sige, puro lang kayo Bible. Hindi, merong literal talaga na makikita mo. 'Di ba? Sabi nyo, to see is to believe. So yan, pinakita ko. 'Di ba? Sa mga nilikha ko. Yung tao patuloy na tumataas yung karunungan, yung nalalaman. So hindi bias po yung Bible o yung mga Kristiyano. Kasi ito yung mga tao, mga unbelievers na nag-testify patungkol sa kamatayan din at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. So ito yung mga historian, mga ancient historian na may sinulat patungkol sa mga events na tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. So, number 1 po, ayan, yung sa first, natin, sa next slide po. So, una, si Thallus. So, sabi dito, si Thallus, sinasabi na earliest secular writer, yan, manunulat or historian to mention Jesus, and he is so ancient na yung mga writings niya ay hindi na nag-i-exist ngayon. Pero, meron pa rin na patunay na talagang nag-exist itong mga sulat din ni Thallus dahil meron ding another pang historians na sumulat din patungkol sa kanya. Alam mo yun? Na parang may ginawa ako or for example, meron akong drawing. Tapos nakita nyo yung drawing. Tapos kinatagalan is pwedeng nabasa or nasira yung drawing ko. Sa ngayon, kayo na rin yung magpapatotoo tungkol sa ginawa ko. Mayroon siyang drawing na ganito, ganyan nasira lang. So parang ganun yung pangyayari dun sa gawa ni Thallus. So ang nagpatotoo din po sa kanyang ginawa or sa kanyang sinulat ay si Julius Africanus. Pero basahin natin itong quote na to ni Thallus patungkol sa crucifixion ng ating Panginoon. So ito yung event sa crucifixion ni Jesus. So on the whole world there pressed a most fearful darkness, and the rocks were rent by an earthquake, and many places in Judea and other districts were thrown down. So, sa Bible, meron pong sa book ni Matthew or sa book of Gospel po, na merong pangyayari doon na nagdilim yung paligid nang namatay ang ating Panginoong Hesus.
pagsigaw niya na naganap na. Biglang nagdilim ang paligid. So sinasabi nila na scientific na parang evidence ay, kung di ako nagkakamali, solar eclipse. So yun, nagdilim daw yung paligid. So totoo yun, mababasa natin yun sa Bible. Nagdilim ang paligid. Nagkaroon ng malakas na lindol. At meron pa doon na pangyayari na yung kurtina doon sa temple ay nahati mula itaas hanggang baba. Isang patunay talaga na winelcome tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa ating Panginoong Hesukristo, malaya na tayo na nakakalapit sa mahabaging trono ng Diyos. At hindi lang yun, di lang dahil nagkaroon ng kadiliman, even yung mga patay na ay nabuhay. Pero hindi pa sila nun umalis sa kanilang mga libingan. So sabi doon, mga saints, sila yung mga namatay na nagtiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Sila ay nabuhay. Pero dahil that time may belief po ang mga Hudyo na syempre bawal humawak sa sa patay, so hindi muna sila umalis. Pero lumabas sila that time nang si Jesus ay muling nabuhay. Sila mismo ay nag-testify sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So, sa sulat ni Talos, pinapakita dito na si Jesus ay buhay. Si Jesus ay nag-i-exist. Diba? Siya ay buhay, siya ay namatay, at mayroon na lindol or kadiliman doon sa point ng kanyang crucifixion. So, next naman din po na isa ring historian ay si Tacitus. So, si Cornelius Tacitus was known for his analysis and examination of historical documents. So, mga historian ito at sinasabi dito na in his annals of 116 AD, he described si Emperor Nero, response to the Great Fire in Rome, and Nero's claim that the Christian were to blame. So ito yung sinabi niya na Christus, so si Jesus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus, and most mischievous superstition, thus checked for the moment, again broke out not only in Judea, the first source of evil, but even in Rome, where all things hideous and shameful from every part of the world find their center and become popular. So pinapayag dito ni Cornelius Tacitus na si Jesus daw ay nakaranas ng extreme penalty at yun nga yung kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At dinescribe niya rin dito yung mga procurators, sila Pontius Pilate, at sinasabi nila dito na, syempre dahil nga sa unbeliever, yung mga nagtitestify nito, more on, mababasa natin dyan, mga against kay Jesus. Pero tunayan din na si Jesus talaga ay totoong nag-exist at namatay at muling nabuhay. So sa next slide din po, ayan, si Marabar Serapion. So sinabi din niya dito na, in one moment, their country was covered with sand, or the Jews by murdering their wise king. Sinasabi niya na si Jesus ay wise king. So after that, their kingdom was abolished. God rightly avenged this man, the wise king, live on in the teachings he enacted. So from this account, we can add to our understanding of Jesus that he was a wise and influential man. Totoo naman, di ba, na kilala ang ating Panginoong Hesukristo. Na kapag narinig nila na nandito si Jesus sa isang lugar, magkukumpulan agad, magpupuntahan agad doon yung mga tao. At lagi nilang inaabangan kung ano yung ituturo niya, lagi niyang aabangan kung ano yung gagawin niya na himala. At syempre, may mga tao na tumatanggap, meron din ang mga tao na magko-question sa kanya.
At sa buhay natin bilang Kristiyano, may mga moments na kahit totoo yung sasabihin natin, ibabahagi natin, syempre yung gospel, may mga tao talaga na ire-reject pa rin yun. Kahit pakitaan pa natin ng pagkarami-rami, libo-libo na evidences, may mga tao pa rin talaga na ire-reject ang salita ng Diyos, na hindi tatanggapin ang katotohanan or mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. At maano din natin na sa krus, di ba, ni Jesus, sa kanyang ulunan, mayroon doon nakalagay na karatula na King of the Jews. Hindi yun para declaration na si Jesus, kundi pang insulto, sinasabi nila na yun yung pag-claim ni Jesus sa kanyang sarili, na siya ay hari ng mga Hudyo. Pero sabi ni Pontius Pilate na, ang naisulat ko ay naisulat ko na. Pero alam niya sa puso niya na itong nakausap niya ay hari, tunay na hari ng mga Hudyo. Amen? So sa next slide po, ito naman, si Phlegon. So si Phlegon, sabi dito, Jesus, while alive, was one of no assistance to himself, but that he arose after death and exhibited the marks of his punishment and showed how his hands had been pierced by nails. So dahil pinako si Jesus, ayan, so sa sulat ni Phlegon, sinasabi doon na ipinakita ni Jesus yung kanyang mga sugat sa kamay. So sa next slide po. Sige po. Sa second bullet. So ayan yung mga tao na mga unbelievers na nagtestify patungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, pagkabuhay at events na tumutukoy po sa pag-exist ng ating Panginoong Hesukristo. So next naman, ito yung mga biblical evidences about Jesus. So unang-una ay public execution assured his death. So yan, may mga verses po tayo dyan sa Lucas 23:20-25 at sa John 19:16-18. So ito yung patunay na si Kristo po ay namatay at muling nabuhay. So 'di ba, si Jesus ay sa harap ng maraming tao ay tinanong nila kung sino yung palalayain, si Barabas ba o si Jesus. Pero grabe no, yung naranasan ng ating Panginoong Hesukristo, mas pinili nila na palayain yung kriminal na totoo na may sala kesa kay Jesus na walang kasalanan. Doon pa lang naranasan ni Jesus yung injustice. Sa harap ng maraming tao, naranasan ng Panginoong Hesus na buhat-buhat mo yung cross. At di lang doon, sinasaktan ka pa. At yung lugar nga na nilakaran ng ating Panginoong Hesus, yung Via Dolorosa, na ang ibig sabihin nun ay parang lugar ng paghihirap, ng pagdurusa. Diba? Parang journey ng pagdurusa. Dahil totoo naman na nagdusa ang ating Panginoong Hesus. Halos ilang oras or halos mag-iisang oras na nilakad niya, pasan-pasan yung krus. Hindi natin alam kung gaano kabigat yun. Pero ang totoo, ang bigat nun, yung mga kasalanan natin. Pero lahat tiniis yun ng ating Panginoong Hesus. Yung kahihiyan, yung pagdurusta sa Kanya, sinampal siya at sasabihin, sige nga, hulaan mo kung sino yung sumampal sa'yo. Pero grabe kapatid, yung pagpapakumbaba ng ating Diyos, na kahit isang salita, or kahit anong pagrereklamo, walang namutawi sa kanyang labi. Sabi nga, di ba, para siyang tupa na kakatayin. Wala man lamang na maririnig na kahit anong pangit or masasakit na salita sa kanya, or magreklamo yung Diyos kasi ganun niya tayo kamahal. Na kahit mapahiya siya, pero ang iniisip niya hindi yung kahihiyan kundi yung kaligtasan natin. Hindi niya inisip yung
kahihiyan, hindi niya inisip yung mga bagay na pansarili niya, kundi sa puso't isip niya, kahit nagdurusa siya, tayo pa rin. Tayo pa rin yung inaalala niya. At diba, kung ito nga naranasan ng ating Panginoong Hesus, yung public execution, diba, na maraming tao yung makakakita, mapapabulaanan mo pa ba na hindi totoo yung pangyayaring yun? Diba, hindi na? Kasi napakahalaga yung mga saksi at lahat ng mga tao doon. Sinabi pa nga nila na, okay, sige, pako nyo yan. Kami nang bahalang managot sa tao na yan. Maging sa amin nyo na ipataw yung kaparusahan, maging sa aming mga anak. Grabe, no? Ayun yung naranasan ng ating Panginoong Hesus. And sa next naman ay yung high official ay sinecure yung libingan ng ating Panginoong Hesukristo. So mababasa natin yan sa Mateo 27:62-66. So, ayan po yung time na lumapit yung mga Pariseo kay Pilato. Marahil sabihin na naman ni Pilato, ano naman ba yung gusto nyo? Di ba, nakuha na yung gusto nyo, patay na si Jesus. Pero lumapit sila, sinabi nila na, ito kasing taong to, sinabi niya na pagkatapos ng 3 araw, muli siyang mabubuhay. So, possible na baka nakawin ng mga disipulo yung bangkay niya, at sabihin na nabuhay siya. Pero napaka-imposible na mangyari yun. Dahil unang-una, merong bantay dun mismo sa libingan ng ating Panginoon Hesukristo. At syempre, ano bang laban ng mga mangingisda dun sa mga gwardiya na magaling humawak ng sandata? Ano yun gagawin nila? Itali nila ng net, di ba? So, hindi ganun yung gagawin nila. At that time, nang mamatay po ang ating Panginoong Hesukristo, ay nagtago talaga sila. Natakot sila, syempre. Kahit naman sino na parang iniisip nila na si Jesus, naku, ito talaga magpapalaya sa atin sa kamay ng mga Romano. Kasi kinikilala nga nila, di ba, na Misaya. Pero yun, nung time na namatay ang ating Panginoong Hesus, talagang natakot din sila. Pero hindi alaw ng Lord na patuloy tayo na manahan sa takot na yun. Kaya nga pinatunayan niya na siya ay muling nabuhay. Amen? So sa letter C naman is, sa kabila na mayroon ng mga gwardya, the grave was found empty. Diba? In spite of guards, the grave was found empty. At mababasa natin yan sa Mateo 28:5-7. So that time, yung mga babae ay pupunta sana sa libingan ng ating Panginoong Hesukristo para buhusan siya ng langis, or meron silang pinapahid sa sa bangkay, parang possible pang imbalsa mo sa panahon natin, mga ganun. Pero pagdating nila dun sa libingan ni Jesus ay bukas na. At bago pang mangyari yun, nang sabihin natin mga madaling araw or gabi na, is biglang nagpakita ang isang anghel sa mga gwardya. So siya yung nagbukas ng libingan ni Jesus, at syempre, kahit gaano katapang itong mga gwardya, nang makita nila yung anghel, sila ay natakot. At dahil doon, pumunta sila doon sa mga pare at sinabi nila na, yun nga, about nga doon na sa nakita nila na may anghel. Pero sinabi ng mga Pariseo sa kanila na wag nyo yan sasabihin. Ang sasabihin nyo na habang kayo ay natutulog, pumunta yung mga disipulo at ninakaw yung bangkay. So isipin natin, logically, di ba? Habang ikaw ay natutulog, tapos sasabihin mo na ninakaw ng mga disipulo yung bangkay. So paano nangyari yun? Tulog ka, nakapikit, pero nakita mo na Di ba, napaka-imposible. Dahil dun pa lang, patunay na yun na talagang totoo talaga. At that time po, yung mga gwardya is kamatayan, yung kanilang kakahantungan, kapag sila inadat na natutulog habang may binabantayan. So yung buhay nila yung kapalit. Pero sa kabila ng nun, hanggang ngayon, lagi pa rin, or kung pupunta tayo ng Israel at magtatanong tayo, yun ang sasabihin nila, na sinabi na ninakaw nga talaga yung bangkay at sinabi na buhay si Jesus. Pero kung talagang buhay yun, syempre, is
makikita natin ng pisikal. Di ba? Pero ayun nga yung naranasan ng mga disipulo na nang mabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, nabuhay siya physically. Kita nila yung sugat sa kanyang kamay, tinusok sa kanyang tagiliran. So kahit walang ginawa, yung mga disipulo that time, ay pinatunayan talaga ng Diyos na siya'y muling nabuhay. So sa letter D naman, another biblical evidence patungkol sa kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay maraming mga tao na nag-claim na nakita nila si Jesus na muling nabuhay. At isa na rin po doon si Paul. Yung time na makakilala siya sa ating Panginoong Jesus, yun din po yung time na muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Mabasa natin sa 1 Corinthians, unang Korinto 15:5-8. So nagpakita siya kay Pedro at sa iba pang 12 apostol. Pagkatapos, nagpakita rin siya sa mahigit 500 na mga kapatid na nagkakatipon. Karamihan sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, ngunit ang ilan sa kanila ay patay na. Nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos sa lahat ng apostol. At sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin siya sa akin, si Paul ito. Ang katulad ko ay isang sanggol na ipinanganak nang wala sa panahon dahil sa biglaan ng aking pagkakilala sa Kanya. So next naman ay his apostles were dramatically changed. So mababasa natin po ito sa Gawa 4:13-14 at saka verses 17-20 ng Gawa 4 din. So, di ba, namamatay po ang ating Panginoong Jesucristo ay yung natakot yung mga disipulo, pero nang muli siyang nabuhay din yung kanilang pananampalataya. Nagkaroon ng pagbabago na kung si Peter, ayun, natatakot siya, pero grabe din yung boldness niya nang i-share niya yung salita ng ating Panginoong Jesucristo. At naniwala ako na tayo man din, ganun din. Sa umpisa, parang hindi natin alam kung paano i-share yung gospel. Ano bang sasabihin ko kapag ganito ba yung kaharap ko? Or kung, kapag may na-encounter ako na ganitong tanong, ano ba yung sasabihin ko? Pero dahil nasa atin ang banal na Espiritu, sabi nga ni Jesus na para kayong mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Pero di ba maging matalino kayo, katulad ng serpent, maging humble kayo, mapagpakumbaba kayo, katulad ng dove, ng tupa, at huwag kayong matakot. Ano man yung mga itatanong sa inyo or sasabihin sa inyo ng mga tao. Dahil ang banal na Espiritu ang magsasabi nun sa inyo. At diba, yun yung i-reveal ng banal na Espiritu at yun yung sasabihin natin, yun yung i-share natin. Hindi na ito base sa kung ano yung nalalaman natin, ano na ba yung mga natutunan natin, kundi base ito sa kung ano nire-reveal ng banal na Espiritu sa atin na gusto niyang i-share natin sa iba. Next naman ay yung mga witnesses, yung mga saksi ay willing na mamatay para sa kanilang mga sinasabi. So ang tanong, hanggang saan mo kayang ipaglaban si Kristo? Hanggang ba sa nalalaman mo lang? Hanggang leeg? Grabe yung ano, di ba? Grabe yun. So, kaya mong ipaglaban si Kristo hanggang kamatayan. Di ba? Minsan sinasabi natin na, naku, kaya kitang ipaglaban hanggang kamatayan. Sige nga, mamatay ka nga. Pero kapatid, tandaan mo, merong namatay na sa'yo. At yun ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Pinatunayan niya na agad yung pag-ibig niya sa'yo. Kaya ganun din, huwag tayong matakot na, may mga time talaga na malungkot talaga tayo. Siyempre, may emosyon tayo, nakakalungkot yung kamatayan. Pero, dahil din sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, nagkaroon tayo ng pag-asa. Pag-asa, di ba, na yung ating mahal sa buhay na namatay, na nakakilala sa Diyos, ay makakapiling natin. Papawiin ng Diyos yung bawat luha sa ating mga mata. Wala nang kamatayan, wala nang pagdurusa. Yan yung pangako ng ating Panginoong Hesukristo.
Sabi nga ni Paul, di ba, na sapagkat para sa akin, ang buhay ko ay para kay Kristo. At kung mamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko na siya. Grabe yung pag-asa ni Paul dito. At ganun din yung gusto ng Diyos na maging pag-asa natin. Na hindi natin dapat talaga katakutan yung kamatayan. And next naman na kahit ito ay unexpected, dahil ang ine-expect nga ng mga disciples ay isang Kristo na hari, na makapangyarihan. Hindi nila ine-expect na yung pala yung kamatayan ng kaparaanan para mapalaya yung mga Israelita o mga Hudyo. Pero 'di ba, it was predicted. Although it was unexpected, it was predicted. Sabi ni Propeta Isaiah, siya mababasa natin sa Isaiah 53, 1-12, so hindi ko na po babasahin ng buo. Pero nandun yung detalye na naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung paghihirap niya, sabi na para tayong mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng takbo, kung saan-saan tayo nagpupunta. At nandun din na wala mong makikitang kagandahan sa ating Panginoong Hesus. Kung bakit walang dahil dun sa hirap na kanyang dinanas, halos hindi na siya makilala. Kaluray-luray yung kanyang katawan, puro sugat. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, tiniis yun ng ating Panginoong Jesucristo. At yung range nun, mula kay Isaiah hanggang kay Jesus ay almost 700 years. Pero napaka-accurate. Doon ka mamamangha, no? Na kahit yung Bible is hindi siya nakita na isang buo, pero lahat konektado sa isa't isa. At dahil yan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, dahil yan na ang salita talaga ng Diyos ay buhay. Na kahit anong pilit nila na sirain ito, pinasunog pa nga, di ba? Pinipilit ay pasunog yung Bible para hindi makaabot sa atin. Kasi sinasabi nila na parang superstitious belief lang yan. Kuro-kuro lang yan. Kwento lang yan ng kung sino-sino. Pero ito yung totoo. Kaya nga pinapanatili ng Diyos para hindi lang sa atin makarating, kundi sa ating pamilya, sa mga tao na makakasalamuhan natin. Kaya pinapanatili pa rin ng Diyos yung kanyang salita. At sabi nga talaga, na mawawala lahat ng bagay, pero ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kasi yun siya. Yun ang Diyos. And lastly, it fits the experience of those who trust Him. Mula na nagtiwala tayo sa ating Panginoong Hesus, asahan natin na lagi tayo nasa bingit ng kamatayan. Hindi dahil parang lapitin tayo ng disgrasya, pero nandiyan yung mga tukso, yung mga pagsubok, di ba, yung mga challenges. Kung paanong naranasan ng ating Panginoong Jesucristo yung persecution, expected natin na tayo man din na sumusunod sa Kanya ay makakaranas din ng persecution. Pero anong pangako ng ating Panginoong Hesus? Huwag kayong matakot. Di ba? Ako'y kasama nyo hanggang katapusan ng mundo. Kaya binigyan niya tayo ng kapangyarihan, di ba? I give you power to be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria. Diba? Huwag kayong matakot dahil hindi ko kayo iwan, hindi ko kayo pababayaan. Kasama niyo ako. Yan ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo. At kapatid, ganun kahalaga yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pang mga evidence sa Bible na patungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ilan lang yun. Pero naniniwala ako na meron tayong natutunan, mayroong nagrema sa atin kung ano ba yung mensahe ng kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At ang kahalagahan nito, syempre, na yung kamatayan niya sa cross ay sufficient. Enough na yun para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Di na natin kailangan pa na magbuhat pa ng cross, mamanata, kung ano pa yung dapat gawin natin, pahirapan yung sarili natin para makamtan natin yung kaligtasan. Ginawa na yun ng ating Panginoong Hesus at bayad na yun. At syempre, everyday na ginagawa natin na kahit magkulang tayo, lumapit tayo sa Panginoong Hesus at patuloy tayo na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. At ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay din ay
pinapatunayan dito na ating pananampalataya ay hindi mapapawalang saysay. So ang tanong, paano ko ba masasabi na si Kristo nga talaga ay namatay at muling nabuhay? Or baka may encounter tayo na katanungan na hindi mo naman nakita ng aktual, pero paano mo nasabi na totoo? So ito yung ginawa natin, kapatid. Although hindi man ito, huwag natin sabihin na parang mga steps or ano, pero dito natin talaga totally na nakilala or nalaman yung kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Unang-una, natutunan natin na humingi ng tawad, mag-repent na, 'di ba? Kapag ipinagtatapat natin yung ating kasalanan, maasahan natin na patatawarin tayo ng Diyos at lilinisin tayo sa ating mga kasalanan, sa ating karumihan. Dahil sa pagsisisi natin, nakita natin na ang Diyos, naranasan natin yung kanyang pagpapatawad. Dahil sa pagpapakumbaba natin, naranasan natin yung pagbabago na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Next naman ay, syempre nang tayo ay nagsisi na, tinanggap natin na tayo ay nagkasala sa Diyos dahil tinanggap or inacknowledge natin na walang sino man na matuwid, humingi tayo ng tawad. Next naman ay tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. At dahil tinanggap natin siya, meron na rin tayong lakas ng loob na ibahagi siya sa iba. And lastly, living for Jesus. Tayo ay mamuhay kay Kristo, di ba? Sabi sa Galatians 2:20, namatay akong kasama ni Kristo sa krus, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na, ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Sinasabi rin sa 2 Corinthians 5:17, di ba, nang sino man na nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung kanyang dating pagkatao, siya ay bago na. At dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, tayo isa ng bagong nilalang. Diba? At patuloy pa na binabago ng Diyos. We are justified, we are sanctified, glorified ng Lord. So ini-expect natin na patuloy tayo ng Diyos na babaguhin, aayusin, patuloy na makakapamuhay tayo ng nakalulugod sa Kanya. At sa ating conclusion, so yan, Christ's death and resurrection is where our sins are forgiven. Diba? Namatay ang ating Panginoong Isus para tayo mapatawad, mapanumbalik muli sa Diyos, where we enjoy our lives today. Kung bakit na-enjoy mo yung buhay mo ngayon. Di ba? Dahil binigyan ka ng panibagong buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Binigyan niya tayo ng panibagong pag-asa. Yung mga pangako niya na patuloy natin na pinangahawakan. Sabi nga, di ba, hindi nga siya killjoy. Pagkus ang nais niya na maano tayo, enjoy natin yung buhay na nakalulugod sa Kanya. Manatili tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag tayong lalayo. Kahit anong pagsubok man yung maranasan natin. Kung bakit nagkaroon ng pagbabago sa iyo, di ba? Kung bakit nagiging masipag ka na sa pag-aaral, nagiging masipag na sa gawaing bahay, sa pagtatrabaho, hindi na bara-bara. Dahil din po yan sa kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yun yung resulta ng tinanggap mo siya eh. Kaya nagkaroon din ng pagbabago sa buhay mo. And lastly, and we hold on His promises or promise that our future is secured. Diba? Secured na yung ating future. And next naman is Christ's death and resurrection confirms that He is our Messiah and the Son of God. So, sa huli pa rin, ang ating Panginoong Jesucristo pa rin, ang ating sasambahin, ang ating papupurihan, at patuloy na i-declare na ating personal Lord and Savior. Salamat po sa ating Panginoong Jesucristo, at syempre patuloy tayo na sumunod sa Kanyang kalooban. So, pray po tayo, saglit lang. Salamat, Panginoong Hesus, sa mensahe mo ngayong gabi. Bagamat, Lord, hindi namin makover lahat,
or may mga bagay, Panginoon, na hindi pa totally nag-sink in sa amin, pero Lord, naniniwala ako na nangusap ka sa iyong mga anak, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na patuloy namin na namnamin na dahil sa iyong kamatayan at muling pagkabuhay, kami man po mismo ay namatay na sa luma naming pagkatao at ngayon binigyan mo ng panibagong buhay. Lord, help us na patuloy po na magkaroon ng boldness na i-share ang iyong salita. Itong mabuting balita, Panginoon, na ikaw ay namatay, ikaw ay muling nabuhay, at higit sa lahat yung pangako mo na babalik ka para sa iyong mga anak, Panginoon, na pinag-alayan mo ng buhay. Salamat, O Diyos. Patuloy nawa na makamtan ng iyong mga anak ang iyong pagpapala, ang iyong habag, ang kapayapaan, O Diyos, ang kagalakan na nagmumula lamang sa iyo. Muli, Panginoon, dinadakila ka namin. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen. God bless po.